Sa wakas, si Saldico ay umamin na rin. Matanggi-tanggi ka pa, amin ka rin naman pala. At eto, Erwin Tulfo, may panibagong nakatagong kaso na nabulatlat na naman. At eto, nagimbal ang Kamara at ang Palasyo. Alas ni Duterte inilabas na. Nako po, bulgaran na to mga kaibigan. So yan po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel. Panibagong pangsusupalpal na naman ang gagawin natin. Saldico, umamin na. Erwin Tulfo, may bagong kaso na siniwalat na lumabas ngayon. At ito, no, alas ni Duterte, nilabas na ni Tutut. Abangan nyo yan kung sino yung naglabas ng alas na yan, ha? Na baka ikagulat nyo kung sino yan. At syempre, bago natin simulan yan dito sa ating YouTube channel, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. Nubo ako Alam niyo, naglalabasan na yung naglalabasan na yung mga baho ng mga politiko, no? Kasi nga syempre kapag ganyan normal yan pag tumatakbo ka, normal na, tas lalo't todo epal ka sa mga issue, lalo't todo epal ka sa issue ng Duterte na wala namang katotohanan at wala namang kabuluhan na ibinabato nilang kasiraan. At sa mga Duterte na alam naman nating propaganda, ang taong bayan, ang mga netizen na maglalabas ng kung anong merong baho ka. Maraming mga netizen at na magagaling na kahit na tagong-tago na yung kaso mo, nahahalungkat pa. At eto nga yung nangyari kay Erwin Tulfo. Oo, broadcaster na si Erwin Tulfo, dineklarang persona non grata ng Philippine Military Academy alumni. Nako po. Hindi, ito, may alam nga ako dito kay Erwin Tulfo, may ano daw to eh. Di ba may mga kaso din to? Cyber libel, at napatunayan din yun, di ba? Ewan ko eh. Bagay, si Franz Castro nga, andiyan pa si Franz Castro sa committee nga eh. Nagtataka pa ba tayo, no? Minsan ako nagtataka na rin ako sa sarili ko. Lagi na lang ako nagtataka eh. Samantalang si Franz Castro nga, nandiyan nagdadakdak oh. Convicted pa yan, ha? Okay, panoorin natin to. Noong 2019, idineklarang persona non grata ng PMA alumni ang broadcaster na si Erwin Tulfo. Ito ay matapos ang pambabastos sa dating DSWD Secretary at dating Philippine Army Commander na si Rolando Bautista. Ayon kay PMA Alumni Association Incorporated spokesperson Colonel Noel Ditoyeto, nabuo ang deklarasyon sa pamamagitan ng isang board resolution na pinirmahan ng PMAAI Chairman at CEO, retired Major General Rufo de Vera at President and Co. Police Colonel Arthur Bisnar. Nakasaad sa resolusyon ang mga bastos na pananalita ni Erwin Tulfo laban kay Sec Bautista na miyembro ng PMA Class of 1985. Nagkasundo ang PMAAI Board of Directors na hindi kailanman bibigyan ng importansya ang presensya ni Erwin Tulfo sa lahat ng aktibidad ng asosasyon, maging sa mga chapter members at affiliate organizations. Hindi na rin daw ito mapapabilang sa mga pribilehiyo na ibinibigay sa mga responsible media practitioners. Pero ngayon si Erwin Tulfo na naging DSWD sa maksing panahon ay wala namang nagawa kundi ang magpamudmud ng ayuda at maging sidekick ni Tambaloslos ng... Okay, hindi alam nyo eto, marami ding nasaktan, marami ring alam nyo na turn off, na dismaya dito sa mga Tulfo. Lalong-lalo kay Erwin Tulfo. Hindi totoo yan. Kahit ako mga idol ko to eh. 'Di ba? Isa sa mga isa sa mga humahanga sa mga Duterte to nung araw. Talagang proud na proud sa ginagawa ng mga Duterte tong mga magkakapatid na to. Pero tingnan nyo ngayon, 'di ba?
Sidekick na siya ni Tamba. Hindi ko naman sinasabi na maging puriin ng mga Duterte, puriin, maglumuhod ka sa mga Duterte. Hindi ganun. Pero kung ano kasi yung nasimulan mo, katulad nga niyan, katulad ng paulit-ulit ko sinasabi, di ba, maraming mga congressman yan na tuwang-tuwa, palakpakan. Todo yung palakpakan sa mga Duterte nung araw. Dahil napakaganda daw nung ginagawa nila, na ginagawa ng hindi daw dahil napakaganda ng ginagawa ng mga Duterte. Palakpakan sila, proud na proud sila. Gusto pa nga nila, extend pa daw yung termino ni PRRD noon. Pero tingnan nyo ngayon, diba? Kaya maraming na turn off, maraming na dismaya na naging ganito ang mga tulpo. Dahil hindi nila akalain sa kasi naman sinanay tayo ng mga tulpo na may isa rin silang salita may prinsipyo, no? Sinanay nila tayo sa ganon na pag sinabing tulpo, okay yan. Pag sinabing tulpo, buo loob niyan. Pag sinabing tulpo, magaling yan. Pero ngayon wala na yun. Nito to, nawala na yung ganon. Marami nang dismayado, maraming nagagalit, maraming nang against sa mga tulpo dahil sa ginagawa nila. Dati may mga banat din tong si Erwin Tulfo kay Leni Robredo. Pero tignan mo, magkasama na sila ngayon. Doon naman, wala namang problema doon. Pero yung tipong parang dinura mo tapos nilunok mo ulit, nakakasuka. Diba? Nakakasuka yung ganun. Kaya ako, idol ko to, Tulfo Brothers. Ay nako. Rapi Tulfo, lalo si Ben Tulfo. Diba? Isa sa mga iniidolo ko yan, to si Erwin Tulfo. Pero ngayon medyo tagilid At hindi lang akong nagsasabi niyan kahit basahin nyo dyan kahit kayo, mag-comment kayo dyan. Ano bang nyo sa mga tulpo ngayon? Ano bang nararamdaman nyo sa mga tulpo? Ano bang tawag dito? Ano bang masasabi nyo sa mga tulpo? Ako hindi ko naman sinasabing tularan nyo yung opinion ko to. No? Bahala kayo. Ngayon ay attack dog na laban sa mga Duterte. Dahil dito si Erwin Tulfo na hindi lumusot sa Commission of Appointment dahil sa mga kaso at pagiging US Army ay isa sa mga pambato ni Marcos sa pagkasenador. Samantala, kumpiyansa daw siya sa kakayahan ni Erwin Tulfo na itaguyod ang kapakanan ng mga karaniwang Pilipino. Naku po. Pinangasiwaan ni Romualdez ang oath-taking ni Tulfo bilang miyembro ng Lakas Christian Muslim Democrats, Lakas CMD, nitong October 4. Samantala, isang open letter mula sa dating general para kay Erwin Tulfo ang kumakalat ngayon sa social media. Ganda nung baril ni Kuya. Erwin Tulfo boycott sa PMA dahil sa pangbabastos. Isang dating general may open letter kay Erwin Tulfo. Ayon nito sa na-i-share naman ng ex-Marine General na si Orlando De Leon. Batay sa open letter ay posted in Nick Sotelo's FB. Open letter to Mr. Erwin Tulfo. Mr. U. I am Agustin Nicolas Lino Sotelo, a member of PMA Hinirang Class of 1987. I was brought up just like you, by a military officer such as your father, so I need not tell you of the many things one learns like that of respect, protocols, the price of freedom and all of those things you are enjoying. English to Since you were absent when GMRC was being taught, or perhaps, your father and mother just did not deem you valuable to be taught showbiz. Even your foul-mouthed ways you are enjoying now are because of that democracy that soldiers keep for you, lest the CPP-NPA or the Abu Sayyaf become the rulers of this country where you will have died the minute you ended your ranting on national media. Sa Tagalog, I guess it is true what they say, an empty can makes a lot of noise. In transacting business in any office, whether government or civilian, there are protocols to address by studio. Forward natin. Tiblings is required foul to them command purchased 19 and by the while read Forward natin. Kung walang underclassmen have learned, galitin mo na yung magan, wag lang yung very kind o snappy. Sims, you have awakened the iron ng you, Miriam, there is always Mr. You. Sabi ni Tulfo daw. Ito si Sabi niya dito mga kabatas natin, VP Sara's refusal to take oath triggered impeachment call.
Sabi ni Tulfo daw. Mga kabatas natin, no? Sinabi ko sa inyo, yung mga grounds, di ba? Napanood ko na pala to eh. Oo, huwag na natin panoorin yan, yung kay Attorney Libayan yan, no? So yun lang, no? Ang masasabi ko lang dyan sa mga Tulfo, medyo wala na talaga tagilid. Siguro kung mananalo sila, dahil lang siguro sa pero hindi ko rin may tatanggi na malakas ang mga Tulfo. Meron may pangalan na yung mga yan eh. Pero yung tiwala ba ng ibang tiwala ng mga ayaw na sa kanila ngayon talagang nagbago. Nabawasan. No, dahil nga sa pinagagawa nila. Dito naman tayo. No, eto yung saldi ko umamin na. 1.3 billion tapya sa OBP, lalong dumami supporters ni BP Sara. Hindi yung ginagawa naman nilang panggigipit kay BP Sara, kagaya ng palagi ko sinasabi, hindi naman kabawasan yan sa mga supporters ng mga Duterte, lalong nadaragdagan. Lalong minamahal ng taong bayan ng mga Duterte. Kasi katulad ko, itong ginagawa ko ngayon, sukli. Na hindi naman to inuto sa akin, hindi naman ako pinilit. Ito ay sukli na kaya ako pinagtatanggol ang mga Duterte dahil napakalaking pakinabang ko sa kanila noon. No, yung ginawa ni PRRD sa war on drug, ginawa ni PRRD sa bayan natin, na napaayos tong bayan natin, naging tahimik, naiwas sa droga. Yun ito yung parang sukli ko na kahit sa pag ganitong pamamaraan man lang is maiparamdam ko rin sa kanila yung suporta ko bilang isa sa mga Pilipino na namuhay dito sa Pilipinas. Yun no? Kaya kahit anong paninira sa mga Duterte, at alam ko naman na wala namang ginagawa mga Duterte. So, ba't ko papaniwalaan yung mga anti-Duterte? Diba? Na alam ko naman yung punot dulo ng mga yan. Na naramdaman ko mismo na napakaayos nung panahon ni PRRD. So ngayon, ganito, ginagawa kay BP Sara, kahit anong paninira nyo dyan, mamahalin at mamahalin ng taong bayan yan, maniwala kayo sa akin. So, panoorin natin to. Ang mahigit 2 billion na proposed budget ng Office of the Vice President ay tuluyan ng tinapesan ng 1.3 billion pesos ng House Committee on... tuluyan na daw tinapyasan ng 1.3 billion ang Office of the Vice President budget. So ngayon, etong tanong dyan. Saan naman kaya napunta yung 1.3 billion na tinapyas doon? At bakit pa kailangan tapyasan? Sa anong dahilan? Yan yung hinahanap ng taong bayan Ba't mo tatapyasan? Anong paliwanag mo dyan? Kung pinagpapaliwanag mo ang OBP, ang Office of the Vice President, pinagpapaliwanag nyo sila kung saan gagamitin yung pera. So kayo naman, paliwanag nyo, ba't nyo tinapyasan at saan napunta yung tinapyas nyo? Yun naman yun diba? Ngayon, ito, umamin na ito, tanggi ng tanggi to si Saldi, ba't ngayon umamin na? On appropriations. Ayon kay Zaldico, ay final na ito ayon sa kanyang naging pahayag. Ayon daw kay Zaldico, is final na ito. So, ibig sabihin, inamin mo na ikaw isa ka nga talaga sa humahawak ng pondo ng Pilipinas. So, ibig sabihin, talagang inamin mo na. Buti naman, kaysa naman tanggi ka ng tanggi. Ibig sabihin, yung nilabas mo, Zaldico, na statement ng hearing na may sinasabi ko pa nga na bulakbol si BP Sara, na panaygala, ganun. Wala pala talagang katotohanan yun. So alam na namin, huwag mo na ipaalala. Hindi dito, liwaliwanag na last na daw yun. Yun na daw yung pinaka-fix na desisyon. So ibig sabihin, talagang pinatunayan niya lang dito sa statement niya na isa nga talaga siya sa humahawak ng budget ng Pilipinas.
By eliminating redundant roles, government can save as much as 1.3 billion pesos, which constitutes a significant portion of the OVP's proposed 2.037 billion budget for 2025. Kasi alalahanin nyo, hindi ka ba, kahit isa, sabihin, DJ kasi party siya ng Congress eh. Bakit yung ibang congressman hindi nagsasalita dito? Hindi rin to basta-basta na hahayaan ka ng gobyerno na ikaw ang maglalabas ng panayam na to, na magsasalita ka ng ganito. Diba? Ibig sabihin, may kapangyarihan yung taong nagsasalita na ganito ganito, final decision na yan. Yan na talaga, yan na yung ibibigay na budget dyan sa OBP, sa Office of the Vice President. So sa madaling salita, talagang inamin niya na. The House believes this amount could be more effectively allocated to existing agencies, enabling them to extend their services to the public more efficiently. Diba mga kasweet? Parang pinatunayan lamang ni ako Bicol Party List Representative Elizaldico na ang paratang ni Vice President Sara na silang dalawa ni Romualdez ang humahawak lamang ng budget ng Pilipinas. Diba? Tama ako. Gago! Yan na, Saldi ko, baka mag-add ka sa akin. Nagre-reaction video lang ako dito kay Robin Sweet. Baka sabihin mo, grabe naman si J.G. Barra, minibisto ako. Totoo naman nito, liwa-liwanag na talagang yung sinabi ni BP Sara, sulog na naman ng mga tanso vlogger. Gago! Nilaglag na naman kayo ng bus nyo. Ay, sorry. Bus tuloy Napapabus tuloy. Nilaglag na naman kayo ng mga iniidolo nyo. Diba? Todo kayo, bakit? Ano namang karapatan ni Shaldi ko na humawak ng pondo? Ganun, no? Ganun sila. Anong karapatan na hawakan ni Shaldi ko? Congressman lang naman siya. Ngayon, ito, nilabas, nadulas. Hindi nag-isip. Ito, liwanag. Talagang pinatunayan ni Shaldi ko na isa siya sa humahawak ng pondo ng Pilipinas. Nakakalungkot lamang isipin, mga kasweet, na hindi naman dito talo si VP Sara. Ang galit ng mga buwayang kongresista na ito sa mga Duterte ay nadamay pa ang taong bayan. Kawawa ang mga lumalapit at humihingi ng tulong sa Office of the Vice President. Yun na nga masama doon. Yun yung pinakamasama doon na etong budget na to is kasi para sabihin ko sa inyo, unang-una pag may bagyo, ano ba nangunguna laging tumutulong? Tanong ko kayo. Diba Office of the Vice President? So, ngayon na binawasan yung budget nila, hindi naman bakit itong pera na to, Duterte ba makikinabang nito? Hindi. Taong bayan ang makikinabang nitong budget na to. Ngayon na binawasan nila, kinaltasan nila, so sa madaling salita, ayaw nilang makatulong or sa pamamagitan ng Office of the Vice President, ayaw nilang makatulong sa taong bayan ng Office of the Vice President. Ang laki ng tinapyas 1.3 billion. So kung hindi tinapyas yan, ilang Pilipino ang matutulungan ng mga yan? Paalala lang po palagi nangunguna ang Office of the Vice President pagdating sa pagtulong. Mapabahaman o kung ano mang sakuna dito sa Pilipinas. Yung iba nga nakatulong na yung Office of the Vice President, yung iba tulog pa. Yung iba nga may baha na rito sa Luzon, nasa Davao na migay ng tulong. Diba? Kaya nga hindi ang damay dito, ang kinawawa nila dito, hindi ang Office of the Vice President. Ang kinawawa nila dito kayo mismo. Kayong mga Pilipino na karapat-dapat na makatanggap ng perang to. Sa mga tunay na beneficiaries, ganon talaga ang mga buwayang walang puso. Hindi nila naisip na sa sobrang galit nila kay VP Sara, pati mga Pilipino ay nadadama. Kung tutuusin nga mga kasweet, dapat pang dagdagan ang budget ng OVP dahil napakaraming lumalapit sa opisina ng Vice Presidente. Gayong hindi. Kapag lumapit sila sa opisina ng Presidente, sabi, di ko alam yan. Gago! Diba?
Ang daming nagtatanong ng mga Pilipino, asan na yung budget sa ganito? Asan na yung budget sa ganyan? Ang isasagot lang ng Office of the President, hindi ko alam. Wala akong alam dyan. Ang pagkakaalam ko ganito. Basta ako, wala akong alam dyan. Gago! Kung hindi ngumiti-ngiti sa'yo, ano pa yung isasagot sa'yo? I don't talk about it. Saan sila lalapit? Di sa Office of the Vice President. Dahil alam nila na doon, madali lang. Walang cheche-bureche, walang drama, walang propaganda, walang nakatatak na pangalan, walang nakalagay na Martin Romualdez, walang nakalagay na Bagong Pilipinas, Bangaga mo ka, Bagong Pilipinas, BBM, walang nakalagay na ganun. O, tingnan nyo ngayon, yung mga nasa Facebook na tulong ng Office of the Vice President, tingnan nyo kung ano yung nakalagay. Diba? O, tingnan nyo naman yung tinutulong ng Office of the President, lalo ng Office of the committee ni Tambaluslos. Diba? Obvious na obvious, diba? Oh. Di naman nakikipagkompetensya si VP Sara sa iba't ibang ahensya. Ginawa nila yan para manakaw nila anytime. Sabihin lang nila na ayuda sa programa nila. Binubudol lang ang mga mahihirap sa 5 kilong bigas. Ubong lugaw nga sila eh. Biruin mo, parang ano lang to eh, parang content creator. Kasi nung nakaraan, nung dinadiscuss natin tong about dito sa pagnanakaw nila, ay ang ginawa nating halimbawa is construction. No? Na pagdating sa engineer, pagpasa ng engineer ng project doon sa contractor, at pagpasa ng contractor sa subcon, bawas-bawas na. Gago! So ganun, ngayon naman is parang content creator. Hindi ko naman hini-hate kasi dati rin na akong namimigay. Ito naman ay nakadepende sa mga vlogger kung talagang taos-puso yung pagtulong nila. May mga vlogger kasi na mamumuhunan ng 10,000 na alam naman nilang kikita sila ng 100,000. Meron ganyan. Bibigyan ng, halimbawa, yung isang matanda doon, nakita sa daanan, binigyan ng 10K. Oh, alam naman nilang kikita yung video, kumita sila sa video nila ng 100K, di tubong lugaw. Eh di may 90K agad sila, o sa kanila na yun. O sabihin na natin gasolina 500. Yung pagdakdak nila eh sabihin na natin 1.5. Pagkain 500. So diba, tubong lugaw pa rin sila. So dito naman, ang nangyayari dito, parang ganun din. Ibibigay sa taong bayan 5 kilo na bigas. Ang tanong, kung halimbawa sa isang lugar, halimbawa doon sa Davao, namigay sila doon, di ba? O magkano lahat yun? Naabot ba ng 1.3 billion yun? Hindi. Hindi aabot yun. Posible yun. Katarantaduhan yun. Kung aabot ng ganung halaga yun, ganun ang ginagawa ng mga buhayang to. Ayun yung nakikita ko at nakikita nyo rin yan, alam ko. At 3 lata ng sardinas. Pero bilyones pala ang nakupit nila. Kaya pala ang sarap ng buhay nila at pa-Rolex pa. Sana all. The darkest days of politics kung saan naglipa na kaliwat kanan ng mga balimbing at buwaya sa gobyerno. Tuluyan ng nilamon ng tiwaling sistema ang utak ng mga politiko na para lang manatili sa pwesto ay talagang sisikilin ang taong gumagawa ng mabuti para hindi magawa ang tama sa mga mamamayan. Hindi, ang nangyayari kasi dyan, ito, may point naman tong sinabi na to, pero ang pinaka nakikita ko dyan is, kaya nila ginigipit si VP Sara is dahil ayaw nilang mapansin ng taong bayan yung kabulastugan na nagagawa nila or kabulastugan na ginagawa nila. Diba? Sa totoo gustong-gusto nila yun. Tsaka ayaw nilang balamangan. Kasi alam na nila na palaging panalo, palaging litaw, palaging pinagmamalaki ng mga Pilipino, mga Duterte dahil sa pagtulong, sa pagmamahal sa bayan.
Sila walang nagsasalita sa kanila ng ganun. Kung meron man mga vlogger. Mga vlogger na may allowance na 50 to 70k per month. Anak ng teteng, may nagpasa sa akin ng video to, makwento ko lang ha. Sabi sa akin, no. Ayan, si Jay Guevara, tingnan nyo, nagkaroon ng motor. Magkano yung motor niyan? 300k yun, 400cc. Yan, binayaran niyan. Tangina ka, ilang buwan kong hinulugulugang ibanat ba yun? Kung ako ay binabayaran, di sana nakash ko na yun, bobo. At yung pinangpapagawa ko, pati yung bahay dito nadamay. Sabi nila, papagawa na ng bahay, tignan mo, laki talaga ng pera sa ano. Oy, sira ulo. Oy, tiga Batangas na vlogger. Itong sira ulong to, puro ako da sa ano. Mami, pag nagkita tayo, di ka naman makaporma. Gago! Lulugo-lugo ka. Tawag dito, hindi ko pa nakakalimutan yung ginawa nyo sa pamilya ko, ha? Yung grupo nyo, ha? Akala nyo nakalimutan ko na. Hindi, ha? Anytime na magkita tayo, babalik ko sa inyo lahat yan. Yung bahay dito, ito yung ilang taong kong pinag-ipunan to. Ha? Huwag ka hindi naman ako katulad mo na ultimong tatay mo, hindi mo mabilhan ng short. Pati yung motor ko na yung ganda-ganda palibasa motor mo, tiga yung 125. Puro 125 mga vintage na declutch. Tingnan mo utak mo, pang vintage din. Pang sinang-una. Mamakla ka na lang, oy. Akala talaga nila bulag at bingi pa rin ang mga Pilipino na hindi makita ang tunay nilang intensyon. Yun naman alam. Ngayon, naglalabasan na nga ho yung ebidensya na mismo na sila nagsasabi na talagang inaamin na nila na totoo nga yung sinabi ni VP Sara. Samantalang eto na nga, alas ni Duterte nilabas na ni Katunying. Eto na nga. Play. Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos lumabas ang balitang sinubukan umanong idawit ng mga ilang buayang kongresista sa pamamagitan ni retired police officer Ruhina Garma ang Iglesia ni Cristo at ang ilang kaliwathanang pangbabatikos umano ng mga kongresista sa House Quad Committee hearing ng Kamara sa usaping kampanya kontra droga ng dating administrasyon. Ito ang nakakagulat. Kilalang pro-Marcos at isa sa best friend ni F.L. Liza, dating ABS-CBN reporter at veteran broadcaster na si Anthony Taberna. O mas kilalang Katuning, tila hindi na nakatiis pa at binasag na ang katahimikan, di man pinangalanan, ngunit napahiyat sa pulsa katotohanan ang ilang kongresistang mambabatas sa Kamara at ang gobyernong Marcos ngayon na di umano'y pilit ginagawa ng kasinungalingan ang kampanya kontra droga sa ipinagbabawal na gamot ng dating administrasyong Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel. Tsaka naman kahit naman sino talagang mapapa-react dito sa ginawa nila sa iglesia. Kasi nga sabi ko nga doon sa isang sa dating mga video ko na kaya nila dinadamay ang iglesia is para magalit ang iglesia ni Cristo sa mga Duterte. Dahil natatakot sila na suportahan ng iglesia ni Cristo ang mga Duterte at tablahin sila. Dahil alam naman natin, isa ang iglesia ni Cristo, isa sa mga relihiyon ng iglesia ni Cristo sa napakaraming boto at may pagkakaisa at may isang salita. Kapag sinabi ng pinuno nila na ito ang iboto natin, yun lang at yun. Kaya talagang takot na takot sila. Kaya ang ginagawa nila, ito yung strategy na para magalit ang mga iglesia ni Cristo sa mga Duterte. Alabasan ng mga katotohanan, nanindigan at tahasang dinipensahan at pinatunayan ng veteran broadcaster na si Anthony Taberna ang mga magagandang nangyayari sa kampanya kontra droga sa panahon ng dating administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa sa kanya sa isang pahayag, tumino ang aming lugar sa panahon ng war on drugs ni F. Ay, si Katunying Hindi ka mapagalitan ka ni Ma'am Shitars niyan.
PRRD. Tila ito nga raw ang laking sampal ng katotohanan at tila nagpagimbal sa Kongreso at Palasyo matapos tila umamin na at di mapang-awat na magsalita ang veteran broadcaster at dating ABS-CBN reporter na si Anthony Taberna. Hindi tuloy mapigilan na ihambing ng marami sa ating mga kababayan si Anthony Taberna, kina Richard Gomez at Lucy Torres na mayroon umanong panindigan at lumalaban sa tama. Kaya asahan na daw ng marami sa ating mga kababayan na babalikan at baka pag-initan siya ni First Lady Lisa dahil sa tila kinagat niya ang Marcos administration ngayon. Narito ang buong detalyadong balita na siyang tahasang ipinaliwanag naman ng dating general at magaling na political commentator na si Macanias. Alam nyo, malaking sampal to sa mga bangagers Kasi nga, di ba, alam naman natin na malapit to si Katunying kay Ma'am Shitars. So, alam naman din natin na hindi rin na malapit din ng mga crocodile kay Ma'am Shitars. So, kung ikaw ay kinakalaban mo yung mga bataan ko, kanselado ka sa akin. Hindi, alam nyo, kahit bali-balik, paulit-ulit ko sinasabi na bali-balik ta rin man yung mundo, wala talagang ginawang pangit ang mga Duterte dito sa Pilipinas. Talagang napakaganda nung ginawa nila dito. Kaya tingnan mo sila, lumalabas na mismo, hindi na, sa totoo nga lang, ayaw ng mga Duterte na puriin sila. Ayaw ng mga Duterte nun. Pero, lumalabas mismo sa mga bunganga or sa mga bibig mismo ng mga anti-Duterte pa to isa rin to si Katunying. No, isa rin to si Katunying sa tagilid sa medyo ayaw sa mga Duterte, pero siguro hindi niya na rin malunok at talagang yun naman talaga yung totoo. Kaya sinabi niya na ganito ganyan, totoo naman na napakalaking pagbabago ang nagawa ng mga Duterte dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa lugar namin. Diba? Kaya yung kung ano man tong sinabi ni Katunying, kahit na hindi na natin kailangan pang puntahan sa channel niya, alam naman na natin yun. Alam naman na natin na talagang nainamin niya mismo na tawag dito na maganda ang ginawa ng mga Duterte nung panahon nung sila ay nakaupo na. At hindi yan may hindi yan maitatanggi ng hindi yan maitatanggi ng mga tao. Oo. So ito nga napanood din natin kay Banat Bay, panoorin natin kay Banat Bay yung pinaka sinabi ni Katunying. So ito, ay gwapo ni Banat. Paborito ni Banat Bay yung sombrero ko na ayoko nung sombrero na yun, pero lagi ko nakikita sa kanya. Bagay sa iyo, Bay. Bilangita niyang pink tsaka blue. Parang violet ata ito. Blue pala yan. Panoorin natin. Sinabi mo dito Ang ganda talaga yung sinabi, kasi ang ganda na sinabi mo dito Ang ganda talaga na dito mo makikita mo nag-react na ang isa sa mga vocal na member ng Iglesia ni Cristo na nasa media, ika nga. Ito pakinggan natin. Isang iglesia pala to si Katunying. Hindi ko alam talaga yan ang sinasabi namin sa inyo. Hindi ko lang nalaman, sorry. Hindi ko alam na iglesia to Yan yung sinasabi ko sa inyo. Na kapag ang iglesia ay pag sinabi ng pinuno na eto ang iboto nyo, yan ang susundin, may isang silang salita at may prinsipyo. Ito na, lumalabas na sa pagkatao ni Katunying. Ito na yung patotoo. Kaya pala kabado na sila. Maaga daw nung May 2016, sabihin, hindi pa presidente si Duterte, baka sigurado panalo na siya, pero tinawagan daw siya, pinapunta daw siya at sinabi daw sa kanya ni noon ay nanalo na Pangulong Duterte noong 2016 na kumuha ng police officer, eto with emphasis, kumuha ng police officer na na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Alam nyo, mga kababayan, kung gaano lang kaliit ang porsyento ng
Iglesia ni Cristo sa kapulisan? Napakaliit lang po. Napakakonti lang nung Iglesia ni Cristo na pulis o kaya police officer. Opo. Kasi ang pulis ngayon, nasa 200,000 na yata mahigit ang bilang eh. Pero ang tanong ko doon, una, kung hindi pa ninyo alam, si Pangulong Duterte, bago siya naging Pangulo, ay hindi po niya masyadong pinapahalagahan ng Iglesia ni Cristo eh. Ang totoo nga po nun, hindi po may pagkakataong hindi binoboto ng Iglesia ni Cristo. Ito pong si Mayor Duterte noon. Kaya nga minumura din niya ang Iglesia ni Cristo eh. Ngayon, para sabihin niya kung totoo man 'yon, na kumuha ng police officers na mga Iglesia ni Cristo, salita ni Garma yon na Nagigets ninyo? Hindi, tsaka doon, kaya nga niya, no, tsaka nilinaw na to ni PRRD na kaya ako kinuha yung Iglesia ni Cristo na yun dahil mapagkakatiwalaan ko. Alam kong porsigido sa kanyang trabaho. Yun yung doon sa isang video ko nandun yung pinakasinabi ni PRRD. No, itong video na to panoorin nyo na lang kay Banat Bay. No, yun naman talaga yung totoo eh. At inamin na yan ni PRRD na Iglesia ni Cristo yun. Tsaka dito nyo mapapatunayan na ayaw pala ng Iglesia ni Cristo or hindi sinuporta ng Iglesia ni Cristo si PRRD dahil minumura niya to. Pero bakit siya kumuha ng isa sa mga Iglesia ni Cristo? Kasi nga mapagkakatiwalaan niya. Alam niyang focus lang dun sa misyon at hindi masasayang yung pera. Tama nga yung sinabi ni PRRD. Panoorin nyo na lang dun sa channel ni Banat Bay at sa DCER 1026 News, yung bagong channel na SMNI. So yun, anong may kukomento nyo rito mga kabiyaya, mga Banateros, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.